Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y makabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapuputihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, magiling ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y makapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapuputihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, mapupulihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Kailan ay di kita'y magpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kapanalan, kalwalhatian, pagmamahal na walang papantay, karapat-dapat, papurihan, banal na Diyos, tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Hallelujah, 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 dakilain ka. Kabanalan, kalwalhatian, pagmamahal na walang papantay, karapat-dapat, papurihan, banal na Diyos, tagapagligtas.
hallelujah, purihin ka. Hallelujah, 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 dakilain ka. Hallelujah, 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 purihin ka. Hallelujah, 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 dakilain ka. Hallelujah, 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 purihin ka. Hallelujah, 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 dakilain ka. Nagumapaw na biyaya, nagumapaw na pagmamahal, hatid niyo sa aming buhay. Makita ang lahat sa inyo, pananaw, nagumapaw na pag-asa, nagumapaw na ligaya, hatid niyo sa aming buhay. Lakaran ang daan ng inyong kaharian. Jesus, kayo ang salita, nagbibigay buhay sa lahat ng maniniwala. Nagumapaw na biyaya, nagumapaw na pagmamahal, hatid niyo sa aming buhay. Makita ang lahat sa inyo, pananaw, nagumapaw na pag-asa, nagumapaw na ligaya, hatid niyo sa aming buhay. Lakaran ang daan ng inyong kaharian. Nagumapaw na biyaya, nagumapaw na pagmamahal,
sa aming buhay, lakaran ang daan ng inyong kaharian. Hatid niyo sa aming buhay, lakaran ang daan ng inyong kaharian. Sa inyo pong kinatatayuan, kahit po sa mga makikinig ng recording na ito all over the world, pwede ba sa sandaling ito, mag-declare lang tayo ng blessing? Blessing sa pamilya nyo, ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ng pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aming buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, purihin po ang Panginoon na tayo po ay muli magkakasama-sama upang makapag-aral ng salita ng Diyos. Sige po, kung malinaw po ang aking audio, ang naririnig niyo po na malinaw, pwede po bang patay po ng amen dyan sa comment section. Salamat po. Kailan may di kita'y pagkabalik, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papuputihan ka. Habang buhay, palilingkod sa'yo. Ayun, maraming salamat, Sister Georgie. So, malinaw daw ang ating audio. So, ilang saglit na lamang po, tayo po ay mag-uumpisa na. Kaya po muna tayong makinig at umawit ng mga papuring awitin at pagsamba sa ating Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y makapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na
habang buhay. Mapupurihan ka, Habang buhay, maglilingkod sa'yo. habang buhay, Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay habang buhay. Mapupurihan ka, habang buhay, maglilingkod sa'yo. habang buhay, Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita pa. Amen. Kailan ay hindi makakapalik, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi tayo makakapalik, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon at tayo ay muli magkakasama-sama sa kanyang gawain sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa buong araw o sa maghapong nagdaan, tayo ay kanyang iningatan at patuloy na pinatnubayan. Kaya nga po, niloob na ating Panginoon na tayo ay magkasama-sama ngayong gabi dahil ganun kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? God is good. And all the time, God is good. So, purihin ang Panginoon na talaga napakabuti ng ating Diyos. Napakabilis po ng araw. Kamakailan lang dumaan ang araw ng mga puso. Di ba po? Tapos, kahapon lamang sa ating mga kapatid na Chinese. Ayan, Happy New Year po sa inyo. At talaga napakabuti po ng ating Panginoon. At sa buong maghapon o sa buong araw na nagdaan simula nung linggo ay talagang ang ating Panginoon ang ating naging kasapatan. So purihin ng Diyos. Salamat po sa mga kapatiran na naririto ngayon. Ano tayo ngayon? Almost 18. 18 ho yung nakatunghay ngayong gabi. So purihin ng Panginoon dahil niloob ng Diyos na tayo po ay muli magkasama-sama sa gawaing ito upang makapag-aral ng kanyang salita, mas lalong lumalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at higit sa lahat, maunawaan natin na ang kasapatan na ating hinahanap ay makikita lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang ating kasapatan, wala nang iba pa. Amen po ba? Kaya nga po nung last Sunday, talagang tayo sa simbahan talagang blessed na blessed. Dahil nung umaga pa lamang, napakaganda ng mensahe na dala-dala ng ating pastor, ni Pastor Archie na nagmumula sa Diyos. At nung kinagabihan, nagkaroon ho tayo ng couples night. Ayan. So, purihin ng Panginoon. Kumbaga, napakabuti ng ating Diyos at niloob na mapangyari ang couples night uli sa araw po ng mga puso. Although, sineselebrate po kasi ng buong mundo yung araw ng mga puso ng February 14. Pero tayo, sinelebrate natin siya nung last Sunday, which is yung February 15. Pero purihin ng Panginoon kasi parang hindi man tayo lahat nakadalo. Yung lahat ng couple o lahat ng mga mag-asawa sa Feast of Harvest, andun pa rin yung kagalakan at kasiyahan, yung fellowship ng mga bawat mag-asawa at maging yung mga biyudo at biyuda. Kasi nga, di ba, kung wala na ho ang inyong kabiyak, ang kasakasama niyo na po, ang ating Panginoong Jesus. So, ayan, tingnan lang ho natin, para sa mga hindi ho nakadalo, or doon po sa mga kabataan dyan, o kaya sa mga wala pang kabiyak, yan po, yan.
kami-kami po yung mga magkakasama. So purihin ang Panginoon sa buhay po ng mga kapatiran, sa mga mag-asawa na dumalo, maging yung mga biyudot-biyuda na dumalo dyan. So purihin ang Panginoon kasi hindi lamang ho kami nabusog sa physical na pangangatawan, maging sa spiritual, na napakaganda ho ng mensahe ng ating Panginoon na dala-dala po ng ating mahal na pastor nung gabi na yun. So, ang saya po. Kumbaga, kung titignan mo, napakasimple lamang po nung celebration at nagkaroon ng fellowship, nakapakinig ng mensahe ng ating Panginoon, at ang isa pang maganda doon, nagkaroon po ng renewal of vows. Ayan, mapagpalang gabi po, Nanay Soli, sa inyo dyan, lalo po sa buong Bautista family. Siyempre, mapagpalang gabi din yan, sa isa to sa mga kabataan sa Puray Christian Church. Salamat sa inyo. Siyempre, hindi naman mawawala dyan yung mga ating ano tawag dito, yung mga early bird yan, si Sister Georgie, tapos si Sister Demalin. At syempre pag nandyan si Sister Demalin, nandyan din si Brother Marlo. Ayan, palang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po ang Narce family. And siguro po, sa susunod na taon, kung lolobin ni Lord, panagkaroon ho tayo ng couple site, hindi lang ho yan nililimitahan para po sa mga taga-Peace of Harvest, ha. Gayun din sa Puray Christian Church. Siguro, baka i-suggest natin, na kung magkakaroon tayo ng couples day, yan, binagong day, medyo agahan natin para yung mga kapatiran natin sa Puray, yung mga mag-asawa sa Puray, makadalo. So, siguro, isasuggest po natin yan sa board at kina Pastor Archie na sa susunod. Kasi po, nakakatuwa po, sa maliit na halaga, yung sa registration fee natin, talaga nabusog ho tayo physically at higit sa lahat, spiritually. Wala ho tayong inimbitahan na guest speaker, kundi yung ating mahal na pastor. At ang napakaganda naman ho kasi doon, yung mensahe naman talaga na ating natanggap, lalo na doon sa mga dumalo, talagang galing sa Panginoon. Kaya nakaka-bless. Hindi man ganun ka-engrande ang ating celebration, nakakatuwa po kasi una-una atom na atom ho tayo kasi nandun ho tayo sa loob ng simbahan. Pangalawa, parang ano po to, yung wala akong nagutom. Wala akong nagutom. Yung iba, dumoble pa. At ganyan din, yung may dessert din, ice cream. Ako, kaya nung gabi na yun, talagang napaka-sweet ng mga mag-asawa. Kasi meron ding napakatamis na dessert, yung ice cream. Salamat sa Diyos sa ginamit ng ating Panginoon doon sa ating sa couples night. At doon sa mga, siyempre, sino ba ang mga, doon, ang punong abala, yan, yung mga kabataan. Grabe, ang dami ho nila. 3. si Sir Ashley, si Kate Ashley, siyempre, yung isa ring masugid na masipag na kabataan, si Crisel, at siyempre, yung ating ministry ng youth at ng multimedia team, si Brother Francis. Salamat sa Diyos sa buhay ninyo. Partida po yan, 3 pa lang yan, pero napakaganda ho ng kinalabasan ng ating couples night. Glory to God po, at salamat, pasalamatan natin ng Diyos sa buhay po ng mga kabataan natin, at hindi lang naman sa ating mga kabataan, ganun din sa mga kababaihan na ginamit ng Panginoon upang maibasta yung pinagsalusaluhan. Yung ilan ho doon, talagang sila mismo nagluto. Ako, yung kaldereta. Munti ko na malimutan ang pangalan ng misis ko sa sarap ng kaldereta. Ganun din yung dinugan. Naku, baka sa mga makakapanood nito, naku, ay, ba't kayo kumakain ng dinugan? Actually, hindi ako kumakain ng dinugan pag walang puto. Pero dahil may puto, talagang gandang partner. Sabi nga, ilang beses nang naituro sa atin sa Bible study, ang pagkain ng dinugan, o anumang mga bagay na pumapasok sa ating bibig, yan ay nilinis na ng ating Panginoon. Ang nakakatakot to, yung lumalabas sa bibig ho natin. Kung wala kang Kristo sa puso mo, nakakatakot yun. Baka kung ano-ano na yung lumalabas sa ating mga bibig. Pero purihin ang Panginoon, dahil sa gabing iyon, talagang maraming ginamit si Lord upang maging successful yung ating couples night. Kaya sa susunod na taon,
Talagang we encourage yung mga mag-asawa. Siguro, ang gagawin pa natin, mas aagahan natin ng announcement para talagang set nyo yung araw na yan na magkasama-sama ho tayo, bukod sa kasama nyo yung inyong misis o mister, magkakaroon ng fellowship, magkakaroon din ng mga sharingan. Di ba po, hindi lang ho tayo mabubusog sa physical na pangatawan, talagang ang hangarin doon, mabusog tayo spiritually at patuloy na makapamuhay ang mga bawat asawa na ang sentro ng kanilang pagsasama ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Ayan, kanina po, lahat po ng mga bumati kanina, nai-share na natin yan kay Sister Belinda. Mapagpalang gabi po sa inyo. Yan, nandiyan kanina si Nanay Soli, si Ninang Irma. Ninang Irma, get well soon. At kasama po kayo sa akin at sa ating sa panalangin, sa aming mga panalangin na abutin kayo ng makapangyarihang kamay na ating Panginoon upang ang kagalingan ay inyong matanggap. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, may mga ilang pang, ayan, sabi, amen, di ba? Si Nanay Soli, kasama din namin si Nanay Soli dun Kaya purihin ng Panginoon. At yun, muli, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay mag-uumpisa na sa ating gawain at bago po tayo mag-aaral salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at papasalamat sa gabing ito. Kami po, Panginoon, ay inyong tinipon virtually upang makapag-aral ng iyong salita. Salamat sa buong maghapon na dumaan, Panginoon, na kami po ay patuloy ninyong iningatan at ginabayan at patuloy na binigyan ng kalakasan ang aming mga pangangatawan upang magampanan po namin ang tungkulin. At salamat sa kagalakan, Panginoon, na sa kabila ng kapaguran sa buong maghapon, kami po ay naririto, nagkakaisa sa isang hangarin upang kayo ay papurihan, pasalamatan at sambahin. At higit sa lahat, Panginoon, makapag-aral ng salita ng Diyos upang mas lubusan ka po naming makilala, tumatag ang aming pananampalataya, at patuloy, Lord, na kayo ang aming maging kasapatan. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, purihin ng Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. At sa gabing ito, sabi nga po diyan, kasapatan kay Kristo, at iyan po ay hinango sa Pilipos 3:11. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. So purihin ng Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Sabi nga po dyan sa kasapatan, yung kapangyarihan ni Kristo, at yung sa kamatayan ni Kristo, yung pa naman ay paghihirap kay Kristo, at yung tan, tanging hangarin kay Kristo. Napakaganda po nung mensahe nung last Sunday. Makita po natin doon, may kasapatan, maging sa kahilingan. Tapos pinagabihan, andun din yung kung paano tayo mamumuhay kay Kristo na may kasapatan bilang mag-asawa, at hindi lang, yung ibig sabihin, yung ma-share din natin yung pag-ibig ng Panginoon. So, ngayong gabi, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos na ating matatagpuan po sa aklat po ng Hebreyo, 6:9-10. Yan, check lang po natin kung para mas lalo niyo pong mabasa. Ayan, ang sabi po dito, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na sa inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga tao dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang higit pa sa kanya na maari niyang panumpaan. Sabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya.
Verse 16, nanumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamagitan ng panunumpa ay pinagtibay ang usapan. Gayun din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi magbabago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo'y nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Verse 19, ang pag-asang ito ay siyang matibay na matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon, alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagbasa ng kanyang salita at patuloy na bigyan tayo ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan natin ang nilalaman ng ating binasa. At ito ay ating makita natin kung ano ang nilalaman nito. At ang tema nga po natin ngayong gabi ay kay Kristo may mas mabuting mga bagay. Ayan, purihin ang Panginoon. Kumbaga, kay Kristo may mas mabuting bagay. So, sabi nga po sa ating binasa kanina sa verse 9, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayang patungkol sa inyong kaligtasan. Purihin ang Diyos. Sabi nga po, dahil tinanggap na natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, wala na ang dati nating buhay at dumating na ang mga bagong bagay. Kasama na sa mga bagong bagay na ito ang pangako ng Diyos na pagkakaroon ng mabuting kalagayan tungkol sa kaligtasan. Minsan kasi iba, parang laging ang pananaw nila na pagka kumilala ka sa Panginoong Hesus, wala na talagang paghihirap. Wala nang, kumbaga, hindi ka na dadaan pa sa anumang mga kapighatian o kakulangan. Parang sinasabi, talagang parang yayaman ka o pagyayamanin ka. Kaya tuloy, pag dumating ang pagkakataon na mayroong pagsubok na dumaan sa kanila para matest ang kanilang pananampalataya at para lalong lumakas ang kanilang pananampalataya, minsan or kadalasan, bumibitaw sila. Bakit? Kasi hindi nila naunawaan na yung pagkakaroon ng mabuting kalagayan ito ay tungkol sa ating kaligtasan. Parang at the end of the day or at the end of our life dito sa lupa, alam natin na may kasiguraduhan tayo na ang kaligtasan natin secure. Bakit? Kasi nanampalataya tayo kay Kristo. Ang mga ito ay bahagi ng pamana na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang Diyos ay tapat at mapagkakatiwalaan at ito ay bahagi ng kanyang likas na katangian na hindi nagbabago. At kailanman hindi siya magbabago. Di ba po? Ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos, siya ang Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya magbabago. Kaya lagi ho natin tatandaan, kapag nangako ang Diyos, ay makakasiguro tayo na ito'y kanyang tutuparin. Dahil tiyak na mas mabubuting bagay para sa atin kay Kristo. Paano nga ba tayo tutugon sa ganyan? Una, kailangan nating makakapagpatuloy tayo sa matapat na paninilbihan sa Diyos. Para tayong makapagpatuloy na maranasan talaga natin yung mga mabubuting bagay simula nung tayo'y nakakilala sa Diyos, na kahit anumang pagsubok ang dumating sa atin, talagang makakapagpasalamat pa rin tayo kasi nga tayo ay makakapagpatuloy
sa matapat na paninilbihan sa Diyos. Sabi nga po sa aklat na ating binasa sa 10:11, makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Hindi lamang po sa mga hinirang ng Diyos, maging sa ating pagdalo ngayon, hindi mo makakalimutan ng Diyos yan. Imagine nyo, no? Alam ko yung ilan ho sa inyo nanonood ng mga telenovela. Pero sa oras na ito, kasama namin kayo na nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya nga, ang ating mahal na pastor, maging ang inyong lingkod, ang mga namumuno po sa ating simbahan, talagang iyan din po ang talagang hangarin na ma-share sa inyo, na talagang ma-encourage ang bawat isa na magdumalo sa mga ganitong pagtitipon, hindi lang sa couples night, ibig sabihin, hindi lang tuwing Sunday, maging sa ating mga Bible study para mas lalo nating mapagtibay ang ating pananampalataya at patuloy tayo makapagpatuloy sa matapat na paninilbihan sa Diyos. Dahil sa mas mabuting bagay na meron tayo kay Kristo, yung kasapatan na meron tayo kay Kristo, hinihikaya tayo magpatuloy at buong pusong isagawa ang gawain na ipinagkatiwala niya sa atin na maging asin at ilaw, magmahal sa kapwa at ipakilala si Jesus sa iba or sa kanila na hindi pa kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ibig sabihin nito ay magpatuloy tayo kahit may kabiguan, kahit may kapighatian, sumulong kahit may humahadlang, at manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Baka kasiguro tayo na hindi masasayang ang anumang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi tayo naglilingkod para sa isang bagay na walang kasiguraduhan o mula sa pagdududa. Totoo naman po yan, di ba? Kung tayo ay talagang, dahil tao lang ho tayo, at hanggat nandito tayo sa katawan lupa, lalo na kung hindi tayo kumikilala sa Diyos, wala naman nung magpapagod, di ba, nang walang kabayaran. Wala naman nung magpapagod na wala siyang inaasahang resulta ng kanyang pagpapagod. Di ba po? Magandang example ho dyan sa trabaho. Hindi ka naman magpapagod kung wala kang sweldo. Hindi mo naman gagawin ang mga bagay na inuutos sa iyo o yung ina-expect sa iyo ng kumpanya na pinasukan mo kung walang kapalit na sweldo. Sa buhay espiritual ho natin, naiiba yung pananaw. Bakit tayo patuloy na naglilingkod? Kasi alam natin, kumbaga out of gratitude, yung taus-pusong kagalakan at pagpapasalamat na may kasiguraduhan tayo na pag dumating ang takdang panahon na tayo ay tatawagin ng Diyos, lahat ng ating ginawang paglilingkod sa Kanya ay hindi mawawala ng kabuluhan. Bakit po? Unang-una, meron tayong buhay na walang hanggan. Yung pa lang talagang sabi nga, panalong-panalo na tayo dun. Di ba po? Hindi man natin maranasan o naranasan dito sa lupa yung inaasam-asam nating kaginhawahan o yung kaluwagan o yung kalakasan, alam natin na pag dumating ang pagtawag ng Diyos sa atin, tayo ay kanyang i-welcome sa kanyang paraiso at doon, sama-sama tayong magpupurit, magpapasalamat sa kanya. Wala nang paghihirap doon. Wala nang kapighatian, walang kagipitan, walang sakit, di ba po? So lahat po tayo. Kumbaga, hindi tayo naglilingkod para sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Dahil alam natin na sigurado tayo dahil tayo ay na kay Kristo, inilapit tayo ng Diyos Ama sa Kanya at tayo naman ay binuksan ng ating Panginoon, ng ating pag-iisip, ang ating puso na makilala at unawain natin na ang kanyang bugtong na anak na Jesus ang tanging daan lamang upang makarating sa Diyos Ama at upang magkaroon ng buhay na walang hanggan at maunawa natin na siya ang katotohanan, ay makasiguro tayo na meron tayong buhay na walang hanggan. Sa halip, may matibay tayong katiyakan na kasama ng lahat ng mabubuting bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Gagantipalaan niya tayo ang tapat nating paglilingkod sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo.
Kung titingnan nun natin, kung ipapakwento ko sa inyo mga panahong nakatulong sa inyo yung katotohanan ito upang patuloy na paglingkuran ng Diyos kung saan niya tayo tinawag, di ba po? Yung iba dyan, magugulat tayo na matindi na pala yung mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, pero nananatiling tapat, nananatiling nasa simbahan tuwing linggo, nananatiling naglilingkod kahit na alam natin or hindi man natin alam, Diyos lang ang nakakaalam na matindi na pala ang pinagdadaanan ng kapatiran, pero nananatiling tapat na naglilingkod sa Diyos. Kasi nga, alam niya na may kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan at sa kanyang pagtanggap kay Kristo, kasama doon yung mga mabubuting bagay na ipinangako ng Diyos. Kaya patuloy tayo na matapat na makakapagsilbi sa ating Diyos. Ano po yung pangalawa? Pangalawa, ang paglilingkod ay dapat malinis ang motibo. Amen. Kung naniniwala ho kayo dyan, type po kayo ng amen. Ang paglilingkod ay dapat may malinis na motibo. Ano nga ba ibig sabihin nun? Sabi nga po sa verse 12, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Amen. Purihin ng Panginoon. Sabi nga dyan, ang paglilingkod ay dapat malinis ang motibo. Sa ating paglilingkod, ano nga ba ang motibo natin? Bakit ba tayo naglilingkod? Kaya ba tayo naglilingkod? Dahil alam natin may kapakinabangan tayo? Ay kaya pala kayo uma-attend sa Peace of Harvest Christian Ministry. Kasi alam nyo na may kapakinabangan, doon ko maisishare yung mga negosyo ko, sideline ko. Ay doon kasi may kapatiran na merong, kumbaga may miyembro doon na may diagnostic center, may ospital. Ay doon kasi maganda umattend doon kasi pag naging member ka, may kapatiran doon na abogado, may ininyero na pwede natin malapitan kung may mga pangangailangan tayo. May mayaman doon. O ang motibo natin kaya tayo nagpapatuloy sa pag-attend dahil alam natin na ang katapatan ng Diyos ay naroroon. Totoo ang simbahan sa mga isineshare sa atin at higit sa lahat out of gratitude sa kabutihan ng Diyos. Kaya tayo nagpapatuloy. Hindi tayo tumitingin kung ano ang meron sa church. Hindi tayo tumitingin kung sino ang pastor, sino ang mga ministry head. Hindi tayo tumitingin na, kasi yung simbahan, doon lang. Ay, maganda doon, kahit doon tayo magsimba. Hindi. Di ba po? Tayo dapat patuloy tayo, makapagsilbi tayo ng may mabuting motibo, hindi yung sa ating pansariling kapakanan. Ang pangakong mas mabuting bagay ay hindi nangangahulugan na wala ang mga pagsubok at tukso. Hindi tayo pinangakuan ng isang buhay na walang problema. Ang ipinangako sa atin ng Diyos, buhay na walang hanggan. Maaaring akalain natin na dahil sa mga mas mabubuting bagay kay Kristo or sa kasapatan kay Kristo, wala na tayong kailangang gawin o mapagdaanan, di ba po? Pero hindi dapat tayo maging tamad o kampante pagdating sa ating pananampalataya. Bakit? Kahit nga ho, pastor, nalalaglag sa mga pagsubok o tukso. Ibig sabihin, walang sinisino ang dyablo, walang sinisino ang kalaban. Kung pag may nakita siyang kahinaan mo, talagang pipilitin niya na i-penetrate ka dyan. Masaklap. Kung yung kahinaan mo na yun, umasa ka sa iyong kakayahan, nako, baka talagang mahulog ho tayo. Pero kung tayo naniniwala at nananampalataya sa mga mabubuting bagay, sa mga pangako ng Diyos, na kung saan doon sa ating kahinaan, doon tayo nagiging malakas dahil kay Kristo, tiyak, lalago ang ating pananampalataya. Tiyak, mapagtatagumpayan natin. Kaya nga hindi dapat tayo maging tamad o maging kampante sa ating pananampalataya. Salamat sa Diyos kasi kasama namin kayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Isang pamamaraan to upang tayo ay maging maging malakas at hindi tayo nagiging kampante. Hinimok tayo ng talatang ito na tumingin at tularan ng mga taong namuhay ng may pananampalataya at pagtitiis. Siguro'y alam ng sumulat na susubukin ang ating pasensya at
panindigan ng mga problema sa buhay habang hinihintay natin ang katuparan ng pangako ng Diyos. E kung titingnan natin, sino-sino ang mga taong naging halimbawa naging halimbawa sa iyo sa iyong pananampalataya at pagtatiyaga kay Kristo. Marami hong Bible character na talagang nakita ho natin yung pananampalataya ay napakaganda. Yung kanilang pagtitiis, anumang mga pagsubok. Kaya nga di ba po, isa numero 1 dyan, si Job. Sa tindi ng mga pagsubok, ay nanatili siyang tapat sa Diyos. Kung hindi man ho sa Bible character, marami din ho dyan. Sa simbahan lang, di ba po? Ang ating pastor, sa mga ministry head, sa mga lingkod ng Diyos, maging hindi doon sa mga kapatiran nating dumadalo doon. Di ba po? Iba doon, nagiging inspirasyon din ho natin o nagiging magandang ehemplo. Bakit? Kasi patuloy silang nananatili sa Diyos at alam nila na ang kasapatan ay si Kristo, hindi yung kanilang kayamanan, hindi yung kanilang karunungan at katalinuhan, hindi yung estado nila sa buhay, kundi alam nila na ang ating Panginoong Hesus ay ang ating kasapatan. Ano po yung pangatlo? Yung pangatlo, ating mapangahawakan ang siguradong pag-asa na kaloob ng ating Panginoong Hesus. Mapangahawakan natin ang siguradong pag-asa. Kaya nga po sabi sa verse 18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ano po yung dalawang bagay na ito? Ang kanyang pangako at sumpa. Take note po, hindi lang sinabing pangako. At andyan din po yung pangalawang bagay, yung at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Hindi po natin kailangan matakot sa sumpa. Kung tayo ay tapat at umaasa at mananampalataya at naninindigan kay Kristo. Matakot ho tayo kung wala ho tayong Kristo sa puso. Matakot ho tayo kung hindi ho natin nilalakaran ang mga aral at kalooban niya. Lalo na kung tayo ay nakapakinig na ng aral ng Diyos at sinasabi sa atin na kung tayo man ay may ginagawang kamalian at diniretso tayo at sinabing mali yan, hindi mo dapat ginagawa yan, at naging pasok dito, labas dito, patuloy pa rin tayo sa ating dating mga gawi o dati nating buhay na wala kay Kristo, tiyak, yung sumpa na yan, ating kakaharapin. So, purihin ang Panginoon. Dahil sa pangako ng Diyos na mas mabuting bagay at kanyang katangian na hindi nagbabago, maaari tayong maging panatag habang kumakapit ng mahigpit sa pag-asa natin sa Kanya. Sa Diyos, makakaasa tayo na darating ang panahon na magiging mas mabuti ang lahat. Bilang mga Kristiyano, ang pag-asa natin ay na kay Jesus dahil siya ang ating kasapatan. Actually, insan nga po, di ba, may mga kapatiran tayo, nagpapatotoo, nakikita natin sa mga kapananampalataya natin sa mga social media, yung langit, minsan sinasabi, siguro, kumbaga, ano na lang natin yun, yung sa sobrang kagalakan, parang nasasabi natin na yung kapiraso ng langit, pinaparanas sa atin dito ng ating Panginoon. Wala naman kasi imposible sa Diyos. Di ba po, pagka talagang lalo na yung kagalakan mo nag-uumapaw, talagang masasabi mong parang, Lord, na binibigyan mo na ba ako ng snake preview ng langit? Kaya kapag hinihikaya tayong kumapit sa pag-asang nasa harapan natin, ibig sabihin nito ay panghawakan natin ang pangako ng buhay na walang hanggan, na meron tayo dahil kay Kristo Jesus at sa kanyang ginawa sa krus at wala nang iba pa. Dito tayo magtatapos. Ano nga bang sinasabi ng Roma 8:28 tungkol sa mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin? Karamihan sa atin siguro Bible na nila to, memory verse. Sabi nga diyan, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Minsan, kinukulang yan. All things work together for good. Period. Meron ho doon kadugtong yun, di ba? Sabi nga dyan, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kung hindi naman ho tayo tumutugon
o lumalakad sa layunin ng Diyos sa ating buhay, eh, hindi ho yun all things work together for good. Baka natsambahan mo lang yan. Pero sa mga taong lumalakad sa pagtawag ng Diyos sa kanyang buhay, sa layunin ng Diyos, makakaasa tayo na anuman ang mangyari sa ating buhay, mabuti man yan o hindi mabuti, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Tayo po yun, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen po ba? So, kung kayo ho tatanungin ko, bago ho tayo mag-recap, paano ito makakatulong upang mapalakas at mapatibay ang loob natin sa araw na ito? Anuman ang mangyari, di ba po, ilan na rin ho yung mga narinig ho nating patotoo, maging ang ating mahal na pastor, si Pastor Archie, na nagbabakasyon lang sila, nagkaroon ng insidente na kung titingnan natin, grabe, na ano yung kanilang pagbabakasyon, pero hindi natin alam. Meron palang layunin si Lord, kaya niloob yun para ma-delay sila ng pag-uwi. Kasi kung hindi na-delay ng pag-uwi, baka pwede palang ma-aksidente yung kanilang sasakyan pa-uwi, di ba po? Sa atin, minsan, nagagalit tayo kasi ang aga mong nagbasta tapos wala kang masakyan. Kung may dumaan pala kagad na pampaserong jeep dun. Tapos, yung pala, yung jeep na yung ma-aksidente. Diba, meron nga rin ho tayong kabataan no, na nagtatrabaho sa UP. Yung nagkaroon na aksidente po dyan sa Batasan na yung trailer truck nawala ng preno, ilan yung namatay, ilan yung sasakyang inararo. Dahil na-delay or na-late yung tapos ng kanilang trabaho, nung una, naiinis siya kasi hindi siya makakauwi na maaga, pero nung nabalitaan niya kasi doon siya dumadaan, ano po nangyari? Nagpasalamat siya sa Diyos. Sabi niya, siguro kung hindi niloob ni Lord na ma-delay yung or magkaroon ng extension yung work niya, o napauwi siya na maaga, baka kasama yung kanyang sasakyan or yung kanyang sinasakyan na maararo nung trailer truck na yun. Kaya minsan, normal naman ho sa atin na pag may mga pangyayaring hindi naayon sa ating kagustuhan, nagagalit tayo or maaaring nagtatampo or natatanong natin ang sarili. Pero lagi ho nating isipin, lahat na nangyayari sa ating buhay ay nakikita ng Diyos. Maaring hindi natin maunawaan bakit ito nangyari sa kabila ng matagal mo na ipinapanalangin, may sakit pa rin. Sa kabila ng matagal mo na ipinapanalangin, hindi pa rin na tinutugon yung panalangin mo pertaining to your work, sa mahal mo sa buhay na mayroong karamdaman, hindi pa yun ang layunin sa atin ng Diyos. Maaring meron pang inaayos sa puso natin o sa isipan natin bago ibigay sa atin ni Lord yung kanyang katugunan. Maaring baka kaya hindi ka pa pinagyayaman ni Lord. Kasi sa halagang meron ka, hindi mo nga masinop yung pananalapi na pinagkatiwala niya sa iyo. How much more kung bigyan ka pa niya ng milyon-milyon? Baka matulad ho tayo doon sa mga tiwaling empleyado ng gobyerno na hindi sa maliit na bagay, hindi nga napagkatiwalaan, lalo na nung nakita nila na talagang grabe-grabe, milyones o bilyones, di ba po? So, ganun ho natin tignan. Kaya purihin po ang Panginoon. So, recap po tayo. Ano po sabi dito? Kay Kristo, may mas mabuting mga bagay. At may 3 bagay kung paano ho natin ito maunawaan at maranasan sa ating buhay. Una, makakapagpatuloy tayo sa matapat na paninilbihan sa Diyos. At ang reference po natin yan is yung verse 10 to 11. At pangalawa, ang paglilingkod ay dapat malinis ang motibo, hindi yung motibo na dahil meron kang hidden agenda kaya mo siya ginagawa. Dapat ang paglilingkod natin malinis ang motibo. Ano yung malinis ang motibong yun? Sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa kanyang glory, hindi sa glory ho natin. Amen po ba? So yan yung sabi sa Hebreo 6:12. At yung pangatlo naman po, mapangahawakan natin ang siguradong pag-asa natin sa Diyos. Hebreo 6:12.
18. Ayan. So, purihin ng Panginoon na tayo ay nagtatapos sa ating aralin. Purihin ng Panginoon sa oras na nagdaan sa kanyang salita na ating napagbulay-bulayan ngayong gabi. Ayan. So, na ito ay maging makapagbigay kalakasan sa bawat isa sa atin na patuloy na tayo ay makapamuhay at makapaglingkod sa ating Panginoong Hesus. Alam natin na siya ang ating kasapatan. So, purihin ng Panginoon. So, muli, tayo'y nagpapasalamat sa isang oras na naman na nagdaan na tayo ay nakapag-aral ng salita ng Diyos, na ito ay magsilbing kalakasan sa atin, encouragement na magpatuloy tayo dahil alam natin ang kasapatan ay na kay Kristo lamang. So sige po, bago tayo mag-iwawalay at bago nating batiin pa iba nating mga kapatiran dito, tayo po muna ay patuloy lumapit sa Diyos at manalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na nagdaan na kami po ay inyong sinamahan sa aming pag-aaral ng inyong salita sa aklat po ng Hebreo 6, 9 hanggang 20. Salamat Panginoon sa pagpapaalala niyo po sa amin na simula po nung kayo ay aming tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasama na po dito ang mga mabubuting bagay na ipinangako niyo po sa amin. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan namin, at pagdadaanan pa, alam po namin, Panginoon, na kami ay makakadaan dito ng may kagalakan sa aming mga puso dahil alam po namin kasama po namin kayo at hindi niyo po kami iiwan o pababayaan man dahil hindi po kayo nagbabago at hindi po kayo magbabago. Dahil kayo po ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, kayo po ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Panalangin po namin, Panginoon, na sa mga araw na darating pa sa aming buhay, patuloy ang mga aral mo na nakakapagpatatag sa amin, na nakakapagpalakas sa aming pananampalataya, ay patuloy po namin itong malakaran at makita sa aming buhay sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Patuloy na magamit niyo po ang bawat isa sa amin sa inyong pagtawag sa amin, anumang larangan ng ministeryo ito, Panginoon, magampanan po namin ito para sa ikaluluwalhati mo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, pansamantala po kami mag-iwahiwalay. Sa gabing ito, bigyan niyo po kami ng kapahingang pisikal. Patuloy Lord na i-recharge po kami upang bukas ng umaga sa pagsalubong namin sa pagsikat ng araw. Alam po namin, Panginoon, pagkakalob niyo po sa amin ang biyaya ng buhay. Kaya din, Panginoon, sa mga kapatiran namin may karamdaman ngayon, lalo na po Panginoon si Ninang Irma, mararamdaman niya at mararanasan niya ang kagalingan na nagmumula sa iyo at bukas sa umaga, sa kanyang paggising, sa pag-attend sa prayer meeting, andun ang kalakasan, kagalakan, at kagalingan na nagmumula sa inyo. Ngayon din sa mga kapatiran namin nasa banig ng karamdaman, kayo po nakakabatid ang kanilang kalagayan sa mga oras na ito, abutin niyo rin po sila ng inyong makapangyarihang kamay upang ang kagalingan na nagmumula sa iyo ay kanilang matanggap sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, muli, kami po patuloy na nagpupuri at papasalamat. Patuloy na aming panalangin na sa araw-araw na dumarating sa aming buhay. Patuloy na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat. Mabuti man o hindi mabuti ang aming kinakaharap, purihin ka, Panginoon. Patuloy na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba. Dahil alam po namin, wala po kami magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Dahil anuman ang meron kami, lahat ng ito ay nanggaling sa inyo. At pinagkatiwala niyo lamang ito sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ngayon din po, bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagpatawad. Gaya po ng pagpapatawad niyo po sa amin sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesus. At gayon din, alisin niyo po ang aming galit, Panginoon, sa aming mga puso at isipan. Sa pangalan ni Hesus. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ng Panginoon. Tunay nga na napakabuti na ating Diyos. Kaya bago tayo magtapos, batiin lang po muna natin ilang ating mga kapatiran at syempre po yung paalala na sa ating mga gawain katulad po ng yung Bible study every Wednesday. So by next week po si Pastor Archie naman po muli ang magtuturo sa atin ng mga aral ng salita ng Diyos upang tayo ay patuloy na lumakas
sa ating pananampalataya. At syempre din po, salamat po sa inyong mga panalangin sa ating simbahan upang patuloy na magamit ng ating Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang salita. At gayon din kung kayo ay inudungan ng banal na espiritu na hindi lamang sa panalangin, magbigay ng suporta, maging sa pinansyal, andyan po ang ating BPI account, gayon din ang ating GCash account, gayon video dollar account para sa ating mga kapatiran na sa ibang bansa. At kung di man kayo nakakapunta sa ating bahay-sambahan, yan yung pagkakataon na pwede nyo po maiparating ang inyong mga kaloob. So muli yan, pinaplasyo natin dyan para makita nyo po, no? So purihin ang ating Panginoon. Ayan, tingnan natin, dahil mga bumabati nito. Ayan, so mapagpalang gabi, Ate Emmy, sa Melendez family, salamat sa Diyos sa patuloy na pagpapagamit ninyo sa gawain ng Diyos, sa pangunguna sa ating prayer circle. Ayan, kaya kung may mga prayer request kayo, send lang kayo kay sa ating Facebook page, Messenger, o kaya direkta po kay Ate Emmy. Tiyak ko yan, maisasama po yan sa panalangin. At kung very personal naman po, personal na ipinapanalangin yan, hindi na ho doon sa prayer circle. Gayun din po ang inyong lingkod, maging si Pastor Archie. Yan, andito rin, nakita ko si Sir Menchi. Isang mapagpalang gabi po sa inyo dyan. Yan, ang daming bumabati rito. Ayan, si Ate Aster, magandang hapon po sa inyo dyan sa Dubai. Regards po sa inyong pamilya dyan kay Ivan. Andito din yung isa ating Board of Elders, si Sir Baby Mendoza. Puring pang Panginoon, salamat po sa Diyos. At kayo po ay aming nakakasama. Ang dami. May nakaligtaan ako. Paumanin po kung meron po ako nakaligtaan batiin. Ayan, mga kapatiran natin sa Puray, Pastor Elmer, si Sir Leia, at sa bumubuo ng Puray Christian Church, sa mga kabataan natin dyan, sila yung napakaraming umaten dito. Salamat sa Diyos sa buhay nyo. Patuloy lang po tayo magpatuloy sa ating pananampalataya at patuloy na magpagamit sa ating Panginoon. Ayan, so muli. So isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon, sa ating prayer meeting, sa ating mga Sunday service. So magkita-kita po tayo next Sunday. Purihin ang Panginoon. Mahal ko po kayo sa Panginoon. God bless you all. Mapuputihan ka habang buhay, maglilingkod sa'yo, habang buhay, magiling ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may ikita'y makapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. habang buhay, Mapuputihan ka, habang buhay, malilingkod sa'yo, habang buhay, pagiling ko sa'yo'y iaalay habang buhay. Mapupurihan ka, habang buhay, malilingkod sa'yo, habang buhay,